We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Timbog ng pulisya ang tinaguriang most wanted person ng Pangasinan. Dati siyang opisyal ng bayan ng Binmalay na miyembro ng Season Group at potential private armed group. Ayon sa PNP, sangkot siya sa iba't ibang gun for hire activities, hindi lamang sa Pangasinan kundi maging sa iba pang probinsya. Nahaharap siya sa patong-patong na kaso, kabilang ang 2 counts of murder, frustrated murder at 3 counts ng attempted murder. Ayon sa PNP, isa siya sa mga sangkot sa pag-ambush kay dating Pangasinan Governor at Congressman Amado Espino Jr. noong 2019. Sinisikap ng Mornings with GMA Regional TV na magkuhanan ng pahayag ang akusado. Arestado ang 49 anyos na security guard matapos pagnakawan ang pinagtatrabahuhang coffee shop sa Barangay Mancup, Calasiao, Pangasinan. Ayon sa PNP, aabot sa 10,000 pesos na kita ng coffee shop ang ninakaw ng sospek. Bago isagawa ang pagnanakaw, dini-activate daw ng sospek ang CCTV. Aminado ang sospek sa ginawa. Gipit daw, kaya nagawa ang krimen. Nangaharap sa kaukulang kaso ang sospek. Abril nitong taon, pinarentahan ng isang guro mula Tayug, Pangasinan ang kanyang kotse sa isang nagpakilalang Mackenzie Troliano na residente raw ng bayan ng San Fabian, Pangasinan. 3 araw na gagamitin ng sasakyan pero inabot daw ng 1 linggo hanggang sa hindi na makontak si Troliano. Agad nag-report sa HPG ang may-ari ng sasakyan at nito lamang nakarang buwan nahulang sospek sa Maynila. Modus pala niya ang rent tangay at 9 na sasakyan na raw ang kanyang naibibenta. Naibenta niya ang kotse sa isang buy and sell sa Bungabo, Nueva Ecija at napunta pa sa ibang tao dahil sa swapping. Pero kalaunan natuntun at nabawi rin ng HPG at ibinalik sa may-ari. Mahaharap sa patong-patong na kaso si Troliano na base sa investigasyon, ang totoong pangalan nito ay Mark Anthony Laiva. Wala pa siyang pahayag. Tukoy na ng PNP ang mga sospek sa pambubugbog sa isang 50 anyos na lalaki sa Rosario, La Union. 6 ang mga sospek na edad 18 hanggang 22. Ayon sa pulisya, napagtripan lang daw ng mga lasing na sospek ang biktimang si Francisco Laconsay. Sa isang pahayag na pinost sa social media ng provincial government, sinabing walang puwang ang anumang karahasan sa lalawigan. Pinatututukan sa PNP ang investigasyon at pagsasampa ng kaso laban sa mga sospek. Nagsimula na ang pilot implementation ng matatag curriculum sa ilang piling paaralan sa bansa. Kabilang dito ang 15 paaralan sa Ilagang Luzon. Sa Caba Central Elementary School sa La Union, maagang pumasok ang mga guro sa unang araw ng pilot implementation ng matatag curriculum. Bukod sa 100% din ang attendance rate. Sa ilalim ng bagong curriculum, nabawasan ang subject ng mga mag-aaral. Ayon sa DepEd Region 1, dumaan sa matinding pagsasanay ang mga guro bago ang implementasyon ng matatag curriculum. Pagtama ng SARI sa ilang mag-aaral, nararanasan sa ilang paaralan sa Dagupan City. Nag-aalerto Jasmine Gabriel Galban. Aabot na sa 10 mag-aaral ni Teacher Eloisa ang tinamaan ng sore eyes. 2 sa mag-aaral ang kasalukuyang may sore eyes pa, habang gumaling na't nakapasok na sa klase ang ibang tinamaan ng sore eyes sa nakalipas na mga araw. Hindi ko na sila pinapapasok, ma'am. Pag sasabihin naman ng mga parents, ma'am, hindi makakapasok, okay, sabi ko kaagad. Bukod sa ilang mag-aaral ni Teacher Eloisa, tinamaan na rin ng sore eyes ang ilan pang mag-aaral sa West Central 2 Elementary School. Hindi na muna pinapapasok sa paaralan ang mga mag-aaral na may sore eyes. If ever mayroon ng ganong cases yung mga anak nila, wag na nilang papasukin para at least hindi na matransmit o makahawa yung sakit sa mga ibang learners.
Ayon sa Health Authority, ang sore eyes o conjunctivitis ay isang impeksyon sa mata dulot ng virus. Maaring makaranas ng pamumula, pananakit ng mata, pagluluha at pagmumuta. Lubha rin itong nakakahawa. Meron po talaga reported na kaso ng sore eyes. No? At tama naman po yung ginagawa ng ating mga paaralan na kung ang isang bata po ay may sintomas na ng sore eyes, hindi na lang po nila papapasukin. Madali pong makahawa ang sore eyes sa pamamagitan po ng direct na contact. Payo ng Health Authority, iwasan ng self-medication kapag tinamaan ng sore eyes. Kabilang sa mga paraan para makaiwas sa pagkahawa sa sore eyes ang paghawak sa mga apektadong mata at punasan ng disinfectant ang mga lugar na madalas hinahawakan gaya ng doorknob. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Nakiisa ang ilang mag-anak sa Mangaldan, Pangasinan sa selebrasyon ng Kainang Pamilya Mahalaga Day kahapon na bahagi ng National Family Week. Mahalaga raw ito ayon sa simbahang Katolika dahil mas pinagtitibay nito ang samahan ng pamilya. Pagkakataon din umano ito para makumusta ng mga magulang ang kanilang mga anak, lalo na sa mga problema sa eskwela. Sa pamamagitan nito, posibleng masolusyonan ang problema ng bawat mag-anak at maipagdasal ito. Dapat din umanong bigyang halaga ang pagkakataon na nakakasama pa ang mga anak habang bata pa at mga magulang habang buhay pa sila. Dapat din umanong isaalang-alang ang slogan ng Family Rosary Crusade na "The family that prays together, stays together." Tatlong bayan sa Pangasinan tinututukan ng PNP dahil sa mahigpit na labanan sa politika. May ulat si Claire Lacanilaw. Nagsagawa ng Provincial Joint Security Control Center Command Conference ang COMELEC at Pangasinan Police Provincial Office, kasamang iba pang ahensya ng gobyerno. Layo nitong tiyakin ang ligtas at payapang barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa pulisya, 3 bayan sa Pangasinan ang binabantayan dahil sa intense political rivalry. The reason why they are included sa ating binabantayan is because of history of violence for the past 2018 election, and another one is because of intense political rivalry. Kaya natin sila nilagay sa ating yellow or whatever category kasi for the purpose of monitoring talaga. Tinalakay rin ang mga hakbang at stratehiya upang matiyak na mahigpit na maipatupad ang proseso sa eleksyon at maprotektahan ang karapatan ng mga botante at mga kandidato. Collaborating and coordinating on issues with respect to peace and order sa ating lalawigan. So, if later on, meron pang mga ibang situation na the same, then we will take the necessary action. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Low pressure area na nasa labas ng PAR binabantayan ng Pag-asa. Tutukan sa report. May binabantayang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Namataan yan ng Pag-asa 1,640 northeast ng Eastern Visayas. Mababa naman ang tsansa ng nasabing LPA na maging bagyo pero patuloy na minomonitor kung papasok ito sa ating PAR. Sa ngayon, walang epekto ang LPA sa lagay ng ating panahon. Hanging habagat ang may iral sa western section ng Southern Luzon at Visayas. Ngayong umaga, asahan ng pag-uulan sa ilang panig ng Central Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na rin ang maraming bahagi ng Northern Luzon. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring mauwi sa baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Libo-libong katao na biyayaan sa 2 araw na serbisyo fair sa Ilocos Norte. Tunghayan sa ulat ni Gab De Luna. Dinagsa ng mahigit 80,000 kataong 2 araw na bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Ilocos Norte. Layon nitong mailapit ang iba't ibang serbisyo mula sa mga ahensya ng gobyerno sa mga residenteng nangangailangan. Sinabi po ng ating minamahal na Pangulo sa akin na baka kung dadala ako, baka kung pupunta ako sa Ilocos na naman, sasabihin ng mga ating kababayan na lahat ng serbisyo pumupunta sa Ilocos Norte. So nagpaalam muna si Apo Pangulo na makikita
makikita nyo ata sa live feed, andun muna siya, pumunta sa Camarines Sur. Kasama sa serbisyo fair ang DOH na namahagi ng libreng medical at laboratory check-up at libreng gamot. Nabigyan din ng ilang senior citizen ng wheelchair. Dakala tulong kanyak daytoy ta dati oras nga sa anak makapagnakat mo sa rin. Ibinida rin ang One Town One product sa kadiwa ng Pangulo Diskwento Caravan na bahagi rin ng programa. Ibinenta rito ang malokal na produkto ng Ilocos Norte. Gav De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Lalaking tubong Quezon nakasungkit ng gintong medalya sa Obstacle Course Racing World Championships 2023 sa Belgium. Atin siyang kilalanin sa report. Takbuhan. Gapangan. At kahit monkey bar, hindi uurungan ang 32 anyos na si Renson Embradura ng Sariaya, Quezon. Sa katunayan, nakasungkit pa si Renson ng gintong medalya sa katatapos lamang na Obstacle Course Race World Championships sa Genk, Belgium noong September 14 hanggang 17. Para kay Renson, hindi naging hadlang ang kakulangan ng isang parte ng katawan para ipagpatuloy at mapagtagumpayan ang kanyang pangarap. Hinangad ko po talaga yung maging isang atleta na lalo-lalo na po yung makakuha po ng gold at makapaglaro po sa isang international na para bang gusto mo maging proud yung ating bansa na may ibinigay sa akin si Lord na kailangan ko po patunayan sa akin sarili na hanapin na maging inspirasyon ng mga tao na hindi nagiging hadlang yung kapansanan sa isang tao. Ang kanyang liksi at talas daw ng isipan ang naging alas niya upang maungusan ang nasa mahigit 30 katunggali mula sa iba't ibang panig ng mundo. Proud na proud naman ang nanay ni Renson sa tagumpay ng kanyang anak. Masaya po kami, lalo po nung amin sinundo. Pinapagawa ko nga po siya ng tarpaulin para makita po ng mga nasa airport na ito pala ang nanalo sa Quezon. Anak, talagang galingan mo. Kaya di ako nagpapasalamat sa kanya at nahangad niya yung kanyang pagtakbo. Ako siyempre, proud na proud ako sa kanya dahil at kasama ko siya lagi. Idol Renson, ang masasabi ko lang sa iyo, ipagpatuloy mo lang, mag-goal mo yung gusto mo hanggang yung pangarap mo sa buhay mo. Congrats, Idol Renson. Kulang man daw ang parte ng kanyang katawan, hindi naman matatawaran ang kanyang husay pagdating sa palakasan. Denise Abante para sa Mornings with GMA Regional TV. Bumida si J.M. Bravo sa panalo ng Lyceum of the Philippines University kontra De La Salle College of St. Benilde 85-81 sa NCAA Season 99. Kumamada si Bravo ng 18 points at 8 rebounds. Lamang ang Blazers sa pagtatapos ng first half, 45-37, pero nagtala ang Pirates ng 25-12 runs sa third quarter upang umabante sa laro. Nagawa pang dumikit ang Benilde sa fourth quarter sa score na 83-81, pero nagawa pa rin iselyo ng LPU ang laro matapos makumpleto ni Sean O'Malley ang kanyang free throws mula sa foul ni Migs Oxzon. Bukod kay Bravo, nagtala rin si Enoch Valdez ng 16 points at 14 markers naman si O'Malley. Mamayang alas 2 ng hapon, magtatapat ang San Beda Red Lions at Arellano Chiefs. At sa 4 p.m., magsusukatan ang San Sebastian Stags at Mapua Cardinals. Mapapanood ang mga laro live sa GTV. Mga kapuso, usapang nutrisyon at physical fitness tayo sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Sa panahon ngayon, mga kapuso, aminin natin na nagkukulang tayo sa pangangalaga sa ating kalusugan. Gaya ng proper diet at exercise dahil na rin sa nagbabagong lifestyle. Kaya iyan ang pagkukwentuhan natin ngayong umaga kasama si Dr. Martha Carol Ann C. Valle, isang internal medicine doctor mula sa Region 1 Medical Center. Alright, good morning Doc Martha and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning Sir CJ. Okay, unang-una, ano po ang kahalagahan
ng nutrisyon at physical activity sa ating kalusugan? Ang mahalaga po ang nutrition at physical activity sa ating kalusugan. Binabawasan po nito ang risk ng mga sakit katulad ng diabetes, sakit sa puso, obesity, stroke, at iba pang cancer-related diseases. It helps us po to achieve and maintain our ideal body weight. Okay. Ang pinaka-importante po is it improves our quality of life. Okay. Dok, meron bang mga sustansya na kailangan ng ating katawan? Yes po, kailangan po natin ng protina, healthy fats, carbohydrates, and water. Ang protina po ay para makatulong po to sa mga muscles po natin, para sa growth and develop po ng muscles, buto, buhok, at kutis po natin. So makakuha po ito sa mga lean meats, sa mga red meats po na lean meats, sa mga isda, mga poultry, eggs, at iba pong gulay katulad ng beans and legumes. Okay. Ang healthy fats naman po ay para sa growth and development ng cells natin, para din po ma-absorb ang mga vitamins and minerals, para din po gumana ang utak natin. Nakukuha po ito sa mga fish, katulad ng salmon or tuna, at prutas katulad ng avocado and mga nuts. Paborito ko yun. Yes Ang po. sasarap ng pagkain na yan. Carbohydrates naman po para magkaroon tayo ng energy. Tapos nakukuha po ito sa kanin, sa pasta, at sa iba pong gulay at prutas. Pero wag masyado ang kanin kasi mahal ang bigas ngayon. Opo, at kapag sobra naman po is nakakabigat. Oh. Ang pinaka-importante po is ang water. Kasi tayo po made up of 60% of water. Alright. At konting dehydration lang po, pwedeng mag-cause ng sakit sa ulo, pagkahilo, and pwede rin po maapektuhan yung mood po natin. Dok, meron bang mga pagkain na dapat iwasan? Opo, sir. Iwasan po natin yung mga processed foods, mga foods na may MSG, mga may additives, mga added sugar, mga foods na may pesticide, at mga seed oils. Ano ang ibig yung sabihin dun sa seed oil na dapat iwasan natin? Ang seed oil po ay galing sa mga cotton oil, rapeseed oil or canola oil, sa mga sunflower oil. Yun po. According po sa recent studies, ang mga ito po ay kinukuha and then papainitin po nila ito sa mga mataas na temperature. And because of this, mag-create po ng mga substances na very dangerous po sa atin. Magkakause po ito ng mga chronic inflammatory diseases katulad ng asthma, autoimmune diseases, diabetes po, pagbigat din ng timbang, anxiety, depression, at iba pa pong metabolic disorders. Pag nagluluto tayo, di ba, kailangan natin ng oil. So ano yung mga suggestion nyo na gamitin na oil sa ating pagluluto? I suggest po gumamit po tayo ng olive oil, avocado oil, coconut oil po, and tallow po. Grass-fed tallow po. Okay, mapunta tayo dun sa physical activity naman. Ilang minutes ba ang kailangan gugulin sa ating exercise? Iba-iba po ang kailangan ng isang tao. Pero usually po, ang 30 minutes na brisk walking 3 times a week ay okay na po. Kung gusto naman pong magbawas ng timbang, ay 90 minutes po 5 times a week. Pero kailangan po kasama ang wastong diet or wastong pagkain, ang ibig ko pong sabihin. Pag tinatamad sa paggalaw, galaw-galaw, ano po yung mga may i-recommenda na po natin na physical activity sa kanila? I suggest start slow muna po. Mga 10 minutes po, brisk walking, hanggang sa maabot na po yung 30 minutes yun. Or, pwede din pong... Kung ayaw pa rin bumangon, anong gagawin? Mag-stretch po sa kama. Pwede din pong makinig sa music na nakaka-induct po para makasayaw po. And pwede din po siyang mag-bike kung gusto niya, mag-hike. Stationary bike. Meron din. Po. Pwedeng stationary or sa labas po. Kung gusto niya pong mag-basketball, okay din po yun. Mag-swim, yun po. Okay. Aside from nutrition and physical activity, ano pa yung mahalagang bagay para sa ating kalusugan, para maging healthy po tayo daw? Yes po. I suggest po na mag-meditate po tayo at least 2 times a day po. Importante din po yung sleep. Kailangan po natin ng enough quality sleep. Yes. Spend time with nature din po. Tama. Ayun po. Ang ganda ng meditation sa nature, ano? Opo. Tapos ang music mo is yung pagaspas ng tubig sa ilog. Mga nature sounds. Tapos yung huni ng ibon. Anyway, maraming salamat Doc Martha sa mga impormasyon. Thank you for being here. Baka po may mensahe po kayo sa ating mga kapuso. Go ahead po. Maraming salamat din po, Sir CJ. Hinihikayat po namin ang mga mamamayang Pilipino na suportahan
ang mga activities at programa ng RONNC Public Health Unit at Gender Awareness and Development bilang pakikiisa na maisulong ang mga national health programs ng DOH. Maraming salamat po. Mga kapuso, nakapanayan natin si Dr. Marta Carol Ansi Valle, isang internal medicine doctor mula sa Regional Medical Center. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Villarrica Volcano sa Chile pinangangambahang sumabog at 41 anyos na babae pinaniniwala ang kinain ng buwaya sa Florida, USA. Tunghayan sa Globalita. Sa Chile, kita sa aerial view ang nag-aalburutong Villarrica Volcano. Meron itong 200-meter wide crater at isa sa pinakaaktibong bulkan sa South America. Itinaas ng National Geology and Mining Services sa Amber Alert ang bulkan. Ibig sabihin, posible itong mag-erupt sa mga susunod na araw o linggo. 2015 nang huling sumabog ang Villarrica Volcano kung saan isinagawa ang mass evacuation sa lugar. Sa USA, isang 41 anyos na babae ang pinaniniwala ang kinain ng isang 13 feet long na buwaya sa Pinellas Country sa Florida. Una raw na-report ng ilang residente habang kagat-kagat ng buwaya ang katawan ng biktima bago ito lumangoy palayo sa tubig. Inaalam pa ng Pinellas Country Sheriff kung paano nangyari ang insidente kasabay ang babala sa publiko. Na-recover naman ng Florida Fish and Wildlife Conservation Commission ang male alligator na isinailalim sa euthanasia. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Flavors of Thailand maaring matikman sa Pampanga. Atin niyang lantakan sa report ni Claire Lacanilaw. Craving for some Thai food, kapuso? If yes, worry no more dahil pwede mo nang ma-experience ang the best of Thai cuisine sa Pampanga. Pinangalanan itong McKenny Takeover Thailand kung saan ibinida ang iba't ibang Thai foods na napamahal na sa panlasa ng bawat isa. Name it, they have it. Mula sa mga all-time favorites tulad ng Pad Thai, Tom Yum at Shrimp Cake Donut, hanggang sa mga in-demand Thai foods tulad ng fried fish with lemongrass and lime, Thai crispy pork belly, chicken in pandan leaf, pineapple rice at iba pa. It's the pancit of the Philippines, the Pad Thai, you know. The Tom Yum is the bulalo, or the sinigang. So you can compare basically the idea behind of it's affordable for everybody, and it's the base what people grow with. Then from there, you expand, you know. Must try din ang kanilang special salads featuring crispy banana salad, spicy fruit salad, Thai beef salad, at pomelo salad with tamarind sauce. Siyempre, hindi rin pwedeng mawala sa listahan ng paboritong Thai dessert na mango sticky rice. Kilala ang Thai cuisine sa kakaibang kombinasyon nito ng mga pagkain. All those things from different culture because it's a land approach from China, you have Vietnam, Laos, Myanmar, you have Malaysia and everything. So all that culture came over there. I think they get, the little bit from everyone and use it to make the best out of it. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Pilot episode ng Love Before Sunrise inabangan ng viewers. Tunghayan sa report. Sa World TV premiere ng Love Before Sunrise, inabangan ng viewers ang mainit na tambalan ni Kapuso Drama King Dennis Chilio at box office queen Bea Alonso. Sa trailer pa lang, kita ang chemistry ng dalawa. At sa unang episode, ipinapakilala ang karakter ni Atom at Stella na sa hindi inaasang pagkakataon ay magtatagpo ang landas. Tiyak nakikiligin kung paano sila nagsimula bilang magkaibigan hanggang sa mahulog sa isa't isa. Aabangan ang mga kapanapanabik na eksena sa Love Before Sunrise, 9:50 ng gabi sa GMA Telebabad. Patuloy na lumilit ang mundo ni Carding na ginagampanan ni David Licauco sa Maging Sino Ka Man.
Ito ay matapos niyang iligtas ang sidekick na Bagley sa kamay ni Boss Frank. Kaya lalong tumindi ang galit nito na itumba ang dalawa. Habang si Dino na ginagampanan din ni Barbie Fortesa, mapapalaban naman sa gay beauty contest. Dito na kaya tuluyang mabubuko ang kanyang pagkatao? Sundan ang mga eksena sa Maging Sino Ka Man, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningPhils. Folks are like plants. We all lean toward the light by Chris Carr. Ayun nga, napag-usapan natin kanina partner yung nutrisyon at saka yung physical activity. Ayan. Sa napaka-busy na work natin, nagagawa mo pa bang mag-exercise, partner? Yes. Dapat lang may oras. At akin at least 3 times a week nakapag-exercise. Sabi nga ni Doc Marta, 10 minutes a day. Di ba? Di ba? Dapat pagpawisan din tayo. Tama. Di ba? Alright. At saka yung nutrisyon, kailangan din nating isa isip yun, isa puso. Disiplina ang kailangan. Bawal daw ang processed food. Paano yung mga natin Paano na yung mga relief goods natin 60 to 70% ang diet talaga. 30-20% lang ang workout. Sabi nga nila ng mga gym instructor Nasa discipline pa rin ang pagkain talaga yan. Kahit nga sa loob ka ng bahay, sabi ni Doc Marta, kailangan mo pa rin magbanat ng buto. Diba? Home workouts, pwede manood ka sa TV, tapos meron ng push up, dami. Walking lunges, Russian twist. Lakad-lakad lang. Leg race. Mga kapuso, 90 days na lang, Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.